Oh, sige. Oh. So umuwi na po yung kasama natin, nainitan po. Papatuloy lang po natin yung vlog natin. Patuloy ko po yung demo last part ng video na to mga idol. So ito po yung sinasabi ko, dalawang deposit. At ito na yung babasahin natin. Natapos ko na po yung nabasa at na-explain ko po sa inyo na dito yung deposit na isa. Sa marker na yon, isang deposit po ang pinapakita. Dito sa marker na dito, pinapakita na din niya, ni-represent niya po na dalawang deposito ang pinapakita. So i-explain ko po sa inyo ito. Itong marker na slash na to at dots, sinasabi na to is left and right treasure. At papakita ko po sa inyo ito kung ano yung meaning, saan ito siya nakakonekta o nakakonnected. Tignan niyo po dito sa gilid na to, dito ka sa bandang Kibale West, makikita niyo po north and south yung treasure deposit. Tignan niyo po yung area sa o terrain sa bato, nakabaluktot po siya. Kung titignan mo, kung yambing mo siya, para siyang itong mountain, top mountain po siya na maliit, tapos dito sa gilid sa north ang isang deposito at saka dito sa gilid, kaya left and right treasure. Kaya base natin, mayroon yan sa coding. Kaya ito na po, direct na po ako nito. Yung bato nag-iisa nito, kung mapapansin nyo, walang bato po dyan sa gitna, pero baluktot po yung lupa. Ibali maliit siya na bundok, kung titignan mo, pero patag talaga siya kung di mo siya papansinin ng sakto. Kung tatayo ka ng sakto, patag siya. Pero kung papansinin mo, ikopya mo yung terrain sa mga marker, talagang baluktot siya. Yung marker na po doon, makita nyo po na ganito, mapapansin nyo po dito sa area sa lupa na to, tignan niyo po yung terrain, ayan, para siya naka-curve, nakabaluktot siya. Dito lang yung deposit na isa sa banda na to, at yung isa is andito sa Kibale pababa ng kaunti. Diyan po yung deposit, kaya dalawa po yung pinapakita sa marker doon, na main marker na una nakita natin sa mga video doon sa unahan. Kaya yung marker dito sa bandang north at doon sa may triangle sa bandang east, isang deposito po ang pinapakita nito. Yan po siya mga ka-true guide. Kaya dito mo siya titignan, yung may marker, dito yung deposit at dito. Yun po, kaya nag-isang bato rito, Kibale, dyan ka tatayo, Kibale. Kibale, ikaw yung leader nila, nagko-command ka sa area. Tanaw mo kung saan ang ibinaon, saan yung mga marker na inilagay. Ano yung kahulugan o meaning. Kaya walang bato po sa prospect. Kaya papakita ko po sa inyo ibang pattern o terrain nito sa bato. Ayan po, yung tinayuan natin sa bato na yon. Kibali, andito po tayo. Kibali, tinitignan natin yung bato. Tinitignan natin siya. Dito tayo, kibali yung bato. Tinitignan natin yung deposit. Kaya nakabalok to. Ayan. At ito, bago siya basahin o hanapin yung terrain niya, ito, naka-curve. Makikita po natin, ito yung connected. Ayan o. Kita natin ito yung bato. Itong meaning niya po, kasi mga, ito yung klase niya, hindi siya makintab. Lubak siya. So malamang is mga bato ang meaning niya na tinitirain. So ito po siya yung curve niya, yung inukit dito. So yan po yung curve. Kung mapapansin niyo yan, ginaya niya yung nakaukit doon sa bato. Ito yung karugtong niya. Tapos connected po, may malaking bato po doon sa likod ng saging na maliit na to. Doon sa tabi din na may mahabang saging. Doon po yung isang bato connected niya. Ito lang po, bakit ginawa nila ito? Dahil posibilidad, mayroon pong siyang treasure doon sa unahan na yun. Kaya pinopoint niya itong marker na to. At itong slash na to rin, kung makikita nyo,
mapapansin nyo, connected po dito sa isang deposito din dito. Hindi ko na po itatarget kung saan, basta ako alam ko na po kung saan sentro niya. Basta dito lang banda at saka doon sa kabila. Ayan, mapapansin nyo dito. Kung makikita nyo nga ang, tignan nyo po yung baka sa unahan. Kung uupo tayo, hindi natin yan makikita dahil sa lupa niya. Ayan o, wala nang baka dyan o. Pero ayan o, naka-zoom nga ito. Pero kung tatayo tayo, yan, kita natin yung baka kasi nakabaluktot yung gitna. Kinopya niya dito sa terrain. So ganun lang siya ang pagbasa. Sana inintindihan niyo po mga pinapaliwanag ko para makopya niyo po sa area. Tamang tama po siya i-demo. Marami pang vlog na magagawa nito dahil sa mga marker na iba't ibang klase, pero isa lang po lahat yung kalugan. So medyo siya, binilisan ko lang siya pag-explain, pinapaliwanag. Importante kung nasundan niyo po ng mabuti, mayroon kayong nakuha na naintindihan sa mga pinakita ko. Ayan lang po, maraming salamat at see you po sa mga next video na gagawin natin. At malay mo balang araw kung kayo gusto niyo po akong i-hire at gusto niyo pong matuto, pwede niyo akong puntahan sa area o sa amin para i-demo ko po sa inyo ng actual. Kung gusto niyo magpaparimap sa area ninyo, message lang po din kayo para maintindihan niyo po o at ma-explain ko po sa inyo ng mabuti kung ano yung pinapaiwatig sa mga marker na nakikita niyo dyan sa area kung hindi niyo pa naintindihan. Kasi marami kaming nagbablog gamit sa topic na treasure, pero iba't ibang paraan po gamit namin. Maraming nagtitiich na mayroong nagre-remap na gumagamit din ng mga espesyal na kagamitan. Kaya dito sa akin is wala po akong ibang gamit niyan. So diskarte lang yan at para-paraan para paano i-reveal po ang mga marker at saan matunton o makita natin tamang deposit. Kung ikaw nakasunod kang sakto sa akin, talagang kung maintindihan mo yung pinapaliwanag ko, lalo sa mga actual, sa mga na-remap kong area, sa mga naka-invite na sa akin, comment po kayo dito para makita nila na yung mga pinapaliwanag ko na naka-actual na sa akin is maintindihan nila mabuti kung gaano katugma. Yung mga marker na hindi pa nila naintindihan nung una, nang nabasa ko na is naintindihan nila, is sana mapaliwanag nyo din po sa kanila ng dagdag kahit sa comment man lang na tunay o totoo yung basa natin, ano yung pattern, paano i-reveal po. So maraming salamat mga ka-tour guide. Alas 11 na, tapos ayun, yung kasama natin umuwi na. Nauhaw siya. Sa tabi po ito ng ilog.